As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Worship the Lord. Pero pwede bang tanungin mo muna yung katabi mo, bakit ka mag-worship? Anong sabi? Tinanong ka din. Sabi dito, there's one thing kung bakit tayo magpupuri sa Lord. Sabi dito sa Psalms 150 verse 6, let everything, sabi sa tayo mo, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Kaya isa sa mga rason, alam ko, marami tayong pinagdaanan this week. Maybe yung iba sa inyo bago pumunta dito may mga problem. Pero there's one thing, one reason kung bakit tayo magpupuri sa Lord. Dahil humihinga ka pa. Sabi mo sa tayo mo, humihinga ka pa. Kahit anong amoy ng hininga mo, lahat yan papuri sa Lord. Amen? Come on! Hey! Worship you, Lord. We praise you, Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, I praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing
I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, we gonna do praise the Lord. Oh, my soul, I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon, it's more than a sound. 'Cause my praise is a shout, my praise is the shout. Hey, that brings Jericho down. Yeah, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, we gonna do praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna do praise the Lord. Oh, my soul, we gonna do praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How good I keep it, and I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How good I keep it, and I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How good I keep it inside. We gonna do praise the Lord. Oh, my soul, hands up. We praise the Lord. On and sing there. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's no. Come on, only voices, come on. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you praise rose Him. and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise. Come on, only voices. Come on, praise Him. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh, my soul, we gonna do. On the count of three, ready? In 1, 2, everybody praise His name. Praise the Lord, oh, my soul, we gonna do. Praise the Lord, oh, my, and I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? And I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? And I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? We gonna do praise the Lord, oh, my soul. Hands up. Praise the Lord. Come on, let's sing there. Let everything that I spit, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that I spit, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Come on, mas malakas. Let everything that I spit, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Come on, give Him praise. Come on, give Him praise, give Him praise. Yes, Lord. You are the only one, Lord, we're praising this very moment, Lord.
ang sigaw ang talon namin, Lord, sa mga bagay na nagawa mo na sa buhay namin at sa mga gagawin mo pa. That's why if you believe that the Lord is not yet done in your life, pwede bang itaas mo yung kamay mo? Lord, we ask for more of you, God, and less of us, Lord. Itong papuri namin sa iyo, Lord, is just a result, Lord, nung pagmamahal mo sa buhay. First, we have Grammarly. So, Lord, patuloy kami, Lord, na magpupuri sa iyo. Lahat, babalik namin sa iyo. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O aming Ama, O Diyos, O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama.
nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Nanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin. Nanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatangas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatangas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Oh, let's give God the highest praise. Lord, we thank you, Lord, for your love. We thank you, Lord, for your sacrifice. This is the main reason why we are here. It's all because of you. That's why, Lord, we're giving you back all the glory. Lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa pangalan mo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let's give God the highest praise. Pwede bang bigyan mo ng high five yung katabi mo bago ka umupo and sabihin mo sa kanya, welcome home! Yeah, welcome home. Pwede na po tayong umupo and let's settle down. Whoo! There's no place like home! Welcome home, everyone. At I have here yung mga names ng ating mga VIPs. Let's welcome them. Pwede bang pagka narinig mo yung pangalan mo, pwedeng tumayo ka, just wave your hand para ma-recognize ka ng family.
Pwede bang i-welcome natin si Carl Lawrence? Carl Lawrence, where are you? Carl Lawrence. Woo. Carl Lawrence, si Nash Adrian. Nash Adrian. Hi! Si Gian Paulo. Gian Paulo. Hello, Gian. Ang aga ni Gian, nasa unahan. Si John Cena, tama ba to? Tama? Oh, John Cena. Welcome naman natin. John Cena. Ito rin, isa nitong malupit, si Angel Labarbio. Diba? Dinadayo tayo ng mga anghel. Si Riza Cruz. Hi, welcome Riza. Siyempre din hindi magpapatalo si John Lloyd de Lara. Hi, John Lloyd. Good afternoon. Si Jobert Hilo. Hi, Jobert. Welcome. Si Carlota Calderon. Hi, welcome po. And last, si Melchor Florendo. Melchor Florendo, yan. Welcome home po. So, this church is existing dahil po sa mga katulad nyo na I know na kung sino man na nag-welcome or nag-invite sa inyo, mahalaga po kayo sa taong yan. And I pray that this is not just the first time na magkasama tayo, but this is the start of our journey with the Lord. So, good afternoon, family. Good afternoon. So, I'm excited kasi I have given again the privilege na to be with you. At alam ko naman every Sunday, magkakasama tayo sa presence ng Lord. But ang ating mga pastor, pastora, and some of the leaders, dumiretso na po sila sa Surigao. So as of the moment po, habang nag-worship din sila sa lugar ng Surigao. And we believe na yung church sa lugar na yun is being established. So, sino excited pagdating ng tayo, pag pumunta tayo ng Surigao, hindi ka lang magpupunta sa mga beaches doon, hindi ka lang pupunta sa Enchanted River, but you do mission sa lugar na yun. Kaya na-excite ako kasi sila pastor, every time na pumupunta sila sa Butuan, dumediretso po sila sa Surigao para yung hometown po nila, Tita Ningning, ay talagang makakilala rin at magkaroon ng salvation yung lugar na yon para sa glory ng Lord. And continue to pray for them. Ayan po, bago po tayo mag-start, nag-gather din sila ng kanilang mga invites. And pwede bang kaway-kaway din tayo and mag-mention tayo online sa mga taga-Raining Light Masbate. Woo! Kaway-kaway kayo kapag nakita nyo yung camera women natin sa likod. Privilege din na yung family natin doon ma-extend yung help. At excited ako kung sino man ipapadala ng Lord sa lugar na yon. Dahil naniniwala ako, ganun ka-confident ang Lord kung sino ang masesend sa Masbate. Woo! Abangan ang mga susunod na kabanata. At naniniwala ako na ang life natin itself, hindi lang siya designed para i-enjoy lang natin. But ang life natin is designed to become also a blessing sa ibang tao. So, I'm excited to share it with you this afternoon kung ano yung pinapashare ng Lord, kung ano yung word niya na gustong ipashare sa bawat isa sa atin. Because I believe minsan nakakalimutan natin kung sino ba tayo sa harapan ng Lord. And this afternoon, ma-remind tayo of what our original design is in His presence. So let's pray. Heavenly Father, we worship you. We honor you, Lord. We thank you for the privilege that we're here in your presence. God, we pray na mabalikan namin kung ano yung original design mo po sa amin. Mabalikan namin, Lord, yung mga bagay na ginagawa namin for you with gladness, with thanksgiving, Lord God, with honor in our lives, Lord. And everything, Lord, na ma-receive namin, alam namin, Lord, that it will change our lives and families and our community for the glory of your name. We love you, Lord. We welcome you. Encounter each and every one of us in this room, even in the live streaming right now, Lord. You are the one who is changing hearts, not men. That's why, Lord, we believe that when you move, Lord, change is coming. We love you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, malapit nang matapos ang year 2023. And excited ako what 2024. Ano yung mga promises, ano pa yung mga stories untold na pwedeng mangyari sa 2024.
But this natitirang ilang weeks natin ng 2023, I want every one of us to finish 2023 strong. Alam niyo ba, marami sa panahon ngayon nagpapahinga, maraming sa panahon ngayon nanlalamig, but this is our moment to become ready that, Lord, what will I do next? Lord, hindi lang matatapos ang 2023, hindi lang ako tumagal sa presence mo, hindi lang tumagal yung relationship ko sa'yo, but I'm excited on my next level. Excited ako kung ano yung gagawin mo sa next chapter ng life ko. And before that, ang pag-uusapan natin this afternoon is how to attract God's favor. Paano ba natin ma-attract yung favor ng Lord sa atin? Dayan, ano ba yung favor? Yung favor, yung pag sinabi ng mundo, hindi pwede. Pero dahil you have the favor, you have the power, you have the presence of God, yung hindi pwede, pwedeng mangyari. Kasi you got the favor, baby. Kapag kasama natin si Lord, yung mga hindi pwede, yung mga imposible, pwedeng maging posible sa presensya niya. Kaya right now, hindi lang ang pag-usapan natin how blessed we are. Dahil meron pang favor na nakalaan para sa iyo at para sa akin. Because He said in Genesis chapter 1 verse 27, so God created man in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Kaya sabi mo sa katabi mo, you were created. Sabi ng word ng Lord, hindi sinabi ni Ate Dayan, hindi sinabi ng magulang mo, hindi sinabi ng taga-kanto nyo, but it said in His word, so God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. So, ibig sabihin yung likeness ng Lord, meron ka. Kung mabait si Lord, mabait ka. Kung wise si Lord, wise ka. Kung loving si Lord, loving ka. Kung forgiving si Lord, forgiving ka. Because we are created in His own image and likeness. Yung capacity niya to love, you have also that capacity. Yung capacity niya to experience breakthrough upon breakthrough, you have also that capacity. Ano kanina, while some of our servant leaders nagte-testimony, sabi niya, alam mo po, kaya pala hindi natin nararanasan ang breakthrough, ang blessing na nagmumula sa Lord kasi ayaw mong tapangan. Sino dito yung, totoo ba? Kaya ko ba? Pinagkatiwalaan ba ako? Masyado kasi ako maraming trauma eh. Ayoko na ulit. Ayoko nang sumubok. Nadadala na ako. But you know what? This afternoon, yun yung confidence natin. Ang image natin, hindi yung nakaraan mo. Ang image mo, hindi yung kapalpakan mo. Ang image mo, hindi yung ex mo. Ang image at likeness natin, si Lord. Kaya whatever it is we did from the past, tapos na yun. Tell the person next to you, tapos na yun. Ngayon, babalikan natin yung original design mo at original design ko. I'm excited. Sabi ko, Lord, pwede palang mag-restart kahit hindi 2024. Pwede palang magpanimula ng bagong simula kahit hindi January 1. Basta may desisyon. Kaya ngayon, kung sino yung matapang na, Lord, I want to gain the favor that comes from you. Patapangin mo ko. Tulungan mo kong hakbangan. Kasi ito pala yung disenyo mo sa akin. Kasi tumapang tayo sa mali eh. Ang tapang natin kapag maghahamon ng away, no? Ang tapang natin kapag hahamunin natin sino mga chismosa sa kanto. Ang tapang natin kapag maghahamon, sige, baranggayan na! Ang tapang natin. But you know what? Ang gusto ng Lord na pagkatapang na ma-develop sa atin, yung matapang na nagmamahal sa Kanya. Yung radikal na sumusunod sa Kanya. Because He said in verse 28, and God blessed them. Say it with me, bless them. The moment God created you and me, the mankind, binlessed ng Lord.
Ang sabi niya, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have what? Dominion. Declare it, dominion. Have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. Ang sabi ng Lord, you have dominion. You have dominion over your emotion. You have dominion over anxiety. You have dominion over overthinking. Sabi ng Lord, you are blessed. Pwede bang i-declare mo sa katabi mo with full of conviction na naniniwala yung pagkatao mo, titigan mo siya mata sa mata, na kahit hindi mo pa alam mo yun, kahit hindi mo pa nakikita sa wangits niya, kahit parang wala pang bakas sa ngayon, declare it that that person is blessed kasi sinabi ng word ng Lord. Pwede ba tignan yung katabi mo with full of conviction, you are blessed. Sabihin mo sa kabila, you are blessed. Sometimes, diba, ang sarap na yun yung mga dinedeclare natin sa buhay natin. Lagi kasing dinedeclare natin lahat ng pangit. Lahat ng pangit, yung bang mapupuna natin sa 100 maganda, yung isang pangit, yun pa yung i-highlight. Pwede ba ngayon pausuhin natin lahat ng maganda, yun yung mapansin natin? Palitan natin lahat ng negativity ng kagandahan na nagmumula sa Lord. That, Lord, I am blessed. Na kahit minsan kapos-kapos, I am blessed kasi wala ako sa ICU. Lord, kahit minsan feeling ko kakaunti pero hindi nauubos, I'm still blessed. Lord, kahit wala akong pamasahe, Lord, I'm still blessed kasi may mga paa akong pwede kong gamiting panglakad. Kasi alam niyo ba ang being blessed? Hindi dahil marami kang ari-arian. Blessed is an attitude na kahit wala ako ng mga bagay, kahit ngayon, natutuwa ka, meron silang mga sasakyan, tas ang gamit mo ngayon, BTEC, okay lang yan. Alam niyo ba yung BTEC? Tanong niyo ko ano? Bitekleta. Kung bike pa lang ang ginagamit mo ngayon, that's okay. At least pinromote ka ng Lord. Dati naglalakad ka, ngayon nagbabike ka. Sooner or later, magmomotor ka na. After that, may 4 wheels ka na. Kasi ang being blessed, it's more than a character. That Lord, whatever I have right now, I know I am blessed. Kasi alam mo ba, pwedeng iparana sa'yo lahat. Ibigay sa'yo ng Lord lahat, pero ang pakiramdam mo, hindi ka pa rin blessed. Kaya pinapadaanan sa atin ng Lord lahat ng humble beginnings para maging malinaw sa'yo at sa akin na hindi natin yun nakuha dahil magaling ka. Na dahil matalino tayo, madiskarte tayo, lahat yun na-acquire natin kasi may nakabackup na Lord sa atin. Kaya alam ba kanina, while I was sharing in the life group, sabi ko, Lord, ang dali ma-identify ng mga tao na on fire sa'yo, yun yung may mga kailangan sa'yo. Tama ba? Bakit ka sumusunod sa Lord? Kasi gusto ko maayos yung pamilya ko. Ba't ka sumusunod sa Lord? Kasi broke ako eh. Bakit ganun, no? Parang tuwing kailangan natin ng kaayusan at pag-aayos sa sarili natin, si Lord yung nilalapitan natin. Tapos kapag okay na tayo, siya din yung unang iniiwan natin. Pwede bang gulatin naman natin si Lord ngayon? Na kahit buo tayo, nasa presensya pa rin niya tayo. Ang prayer ko, Lord, every time that I'm asking you this prayer, kapag ka nasagot na yung pinagpe-pray ko, hindi ito maging kadahilanan ng paglayo ko sa iyo. Tama ba? Kapag may kailangan tayo sa Lord, sobrang parang BFF tayo. Yung ba tipong ganun tayo ni Lord? Tapos may inside joke kami, ganun kami, tapos ganun-ganun pa. Sabi ko, bakit ganun-ganun? Ibig sabihin, hindi lang tayo close, super duper close. Ay, wow, ganun na pala ngayon. Di ako na-orient. But kidding aside, totoo naman eh. Kung lahat tayo ngayon, may 1 million in the bank, wala tayo ngayon dito. Baka nasa Maldives ka, floating ka lang doon. Di ba?
Baka kung nasan tayong bansa ngayon if we got everything that we thought we need. But my prayer is, Lord, kapag lahat ng hinihiling ko sa'yo na answer na, matagpuan mo pa rin ako na nasa presensya mo. Ibang klase yun. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko na magulat ka sa bawat isa sa amin na kahit nasagot na lahat ng panalangin namin, I am still found in your presence. Where I am originally belong. Amen. And during that time, pag nabasa natin, kasi lahat po ng pag-uusapan natin is about Genesis. During that time, kinreate ng Lord ng men and women. Kaya lang dumating sa time na naging wicked ang mga tao. Dumating sa time na lahat ng mankind, puro evil things ang dinesire. Pag binasa po natin ang Genesis chapter 6, sabi ko, Lord, grabe na heartbroken ka din pala. Lord, nasasaktan ka din pala. Kasi sometimes ang thinking natin, wala just siya. Pero dumarating pala sa point na nadi-disappoint din si Lord sa akin. Because He said in verse 5, the Lord saw that the wickedness of a man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. During that time, isipin mo yun, pinagmamalaki tayo ni Lord. We are created in His own image and likeness, and few chapters after, yung heart natin malayo na sa Lord. Wala nang ibang dinesire ang mga tao kundi of the things of this world. Wala nang dinesire ng ibang tao kundi evil things. Selfish desire. Lust of the flesh. Lahat yun ang dinidesire ng mga tao. And sabi niya in verse 6, and the Lord was sorry that He had made man on the earth, and it grieved Him to His heart. Grabe. Sabi ko, Lord, ayoko na pagdating ng time na humarap ako sa'yo. Halimbawa, humarap si Dayan sa presence ng Lord. Yung bang, Lord, kamusta ako sa'yo? Sabi niya, I felt sorry. Sana hindi na lang kita binuhay. Apakasakit nun. Sabi ko, Lord, ayokong dumating sa time na ang matatagpuan sa akin ng Lord, puro evil desire. Ayoko na pagdating ang time ang makikita sa akin ng Lord when I present myself to Him, puro selfish desire, puro hatred, puro revenge, puro grief. Lord, ayoko pagdating ng time that I present myself to You, nagsisisi ka na binuhay mo ako. But this time, in chapter 6 of Genesis, ganito ang nangyari sa all mankind. Sobrang disappointed si Lord. But in the next verse, ang sabi niya, ito ang gagawin niya. So the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and the birds of the heavens, for I am sorry that I have made them. Grabe, ang original design ng Lord, image and likeness for all the goods. Lahat ng promises ng Lord, yun lang yung heart's desire ng Lord, makasama ka niya. But dumating yung time na ang dinidesire na ng heart natin, wala na sa presence ng Lord. Lahat ng ginugusto natin, alam mo yun, parang dumating na sa time na mas magaling na kay Lord. Pero ang sabi sa verse 8, ito yung matindi, yung but. But Noah found favor in the eyes of the Lord. During that time in chapter 6, gusto nang gunawin ni Lord lahat. Ayaw na niya sa mga tao. Kumbaga parang sabi ni Lord, sige, restart na lang ulit. Okay, trial and error. Alisin, i-wipe out ang mankind. But in verse 8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Pakasarap nun. Pagka narinig mo yung pangalan mo, but April found favor in the eyes of the Lord. Come on. Pwede ba this time, can we declare it? Palitan mo yung Noah ng pangalan mo. That mean it within your heart that, Lord, I want that kind of favor. I want that kind of favor. Pwede ba, can you say it with me? But Dayan,
Come on, declare your name. But Diane found favor in the eyes of the Lord. Amen. Amen. This evening, may every one of us attract the favor of the Lord. Yung bang tipong nagigil na si Lord, ayaw sa kasamaan. But still when He saw you, kung ano man yung plano ko, exempted to. Kasi I have favor in Him. Kaya kung ano man yung mga bagay na pinagdadaanan natin, let's just remain faithful. Last Sunday, pinag-usapan natin how to become presence lover. Wala kasing ibang magkokompleto sa'yo at sa akin, kundi si Lord lang. Hindi kayang palitan ng pera. Hindi ang identity natin taong nakapaligid sa atin. Hindi ang identity mo diploma sa pader. Hindi ang identity mo bank account, no. Darating ang time lahat ng yan, hindi natin masasama pag namatay na tayo. Ang tanging makakakompleto lang sa atin, kundi relasyon natin sa Panginoon. Kahit yung pinakamamahal mo, darating ang time, iiwan ka. But only in the presence of God, only our Heavenly Father is the one who is staying and fighting for you and for me. Kaya sabi ko, Lord, I want to have that kind of heart na meron si Noah. That this evening, makita natin kung paano nag-model si Noah, how he gained favor sa Lord. How he attract the favor of the Lord. Sabi ko, grabe, Lord, I want that. Not only statement, pero as of this moment, etong mga pangyayaring to, mga kapatid, beginning pa lang ng earth. More than 2,000 years ago. Pero hanggang sa mga oras na to, nababasa natin kung ano ang pananampalatayang meron si Noah. And Lord, I want to have that kind of obedience. I want to have that kind of heart na ano man ang mangyari, kapag ka wala na ako sa mundong to, pag binalikan ng mga tao ang buhay ko, they will praise the name of the Lord because I got the favor! I got the favor. Na kapag ka, alam mo yun, nag-look back yung mga tao, ibang klase itong taong itong magmahal sa Lord. Ibang klase itong taong to. Kaya how we will attract God's favor, I just be giving you 3 things na kailangan nating i-master, kailangan nating practicein. 3 lang. Sabi ko, Lord, itong 3 to, hanggang sa mga oras na to, pinapractice ko. Kasi lahat tayo, darating talaga sa time may testing. Darating sa time meron talagang pagsubok. Pero ang pinakamasarap sa lahat, when we surpass the testing, ang glory ng Lord marireveal. Matinding favor ang nasa atin. Kaya, as we practice, Lord, matatapos ng 2023, I'll be entering 2024. Excited ako na hindi lang ako blessed, but I have the favor of the Lord in my life. Amen. How we will attract the favor of the Lord? Number 1, through honor. Through honor. Tell the person next to you, honor. Honor. No? We will honor up. What is honor up? Let's practice to honor God in our lives. Lagi kasing nangyayari sa Lord, nagiging Panginoon. Imbis na maging Panginoon. Lord, pengi naman nun. Bikini men. Diba? Ang hilig natin, sana all. Pero alam niya ba kung ano yung favor, ano yung blessing na nakikita mong ginagawa ng Lord sa ibang tao? Alam mo bang meron kang capacity na magkaroon nun? Kasi anak ka rin niya eh. Kaya hindi sana all. Because we have those opportunity kapag marunong tayong i-honor si Lord. Let's prioritize Him. Let's honor His presence. Alam niyo po ba itong ginagawa natin? We're honoring up. We're honoring God. Kasi alam niyo ba, pwedeng nasa birthday ka ngayon.
Pwedeng nasa reunion ka ngayon, pwedeng nagsha-shopping ka ngayon, pwedeng natutulog ka ngayon. Pero you chose to be in the presence of God. Hindi ko alam kung anong storya mo. Hindi ko alam kung ano yung pinagdaanan mo bago ka dumating ngayon. Pero I want to congratulate you kasi nandito ka, nailaban mo. Pero sabi mo sa katabi mo, congratulations! Ilalaban mo. At hindi to isang labanan ng pagka natabumpay ka ng isang Sunday, yun na yun. It's a daily walk, kapatid. We're not just a Sunday Christian. We are everyday Christian. Kaya whatever we're doing ng Sunday, Sunday lang yun. Every day, Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang Saturday, ilalaban natin ang relasyon natin sa Lord. Let's just have that kind of quality time with the Lord. That, Lord, I want to honor you. Ano ba, isang simple lang na ino-honor natin ng Lord every time nakakain tayo. Nandiyan minsan kapag gutom ka na, okay, kainan na, laban! But when we honor the Lord, yung simple prayer, Lord, I'm honoring you. I bless you. I know that you are the provider. It's honoring up. When we pray, when we do our devotions, it's honoring the presence of God. When we worship, alam niyo ba na hindi ako pwedeng mag-substitute para sa'yo? Hindi ko pwedeng sabihin, Lord, tapos na ako mag-worship para kay Joanne. Next naman po, Lord, mag-worship ako para kay Kansay. Hindi pwede yun. Kasi yung relationship, hindi mo pwedeng ipasa sa iba. Ang relationship, ikaw dapat mismo ang gumagawa. Hindi pwedeng nanliligaw ka, tapos sabi mo, huy, I love you daw para kay ganito, sabi niya. Hindi pwede. Di sana ang sinagot niya na lang. Yung taong pinagpasahan mo ng salitang yun, ganun din in our relationship with God. Tayo mismo ang magwo-work out ng relationship natin sa Kanya. And this is what I love about Noah. Grabe niya i-honor ang salita ng Lord. During that time, when Noah found favor in the eyes of God, ito yung time na lahat ng tao, evil na yung heart's desire nila. And sabi ni Lord kay Noah, Noah, mag-build ka ng ark. Gumawa ka ng arko. Sabi ko, Lord, grabe. Pag binasa natin yung mga chapter kung paano binild ni Noah yung Noah's Ark, napaka-detailed. Pati inches, kung anong kahoy ang gagamitin, sino at hindi ang pwedeng pumasok sa arko. Sabi ko, kung ako yun, baka unang computation pa lang ng sukat, ayoko na, Lord. Actually, hindi pa nga yung sukat eh. Kung saan lang gagawin ang Noah's Ark, baka hindi ko kayanin. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nasa taas ng bundok. Lord, ikaw na lang. Ang sabi ng mga tao, Noah, nababaliw ka na ba? Nakikita mo nga ang araw-araw, gumagawa ka ng barko. Sinasabi niya, ano ba naman yan, Diyos mo? Kumbaga, kung pwedeng sabihin sa salitang kanto, pinagmumukha kang ano eh. Eh, nung panahon na yun, wala nung TV Patrol, wala nung YouTube, wala nung Facebook na magbabalita magkakaroon ng bagyo. At during that time, walang maaninag na miski ba nagbabadya na ambon, wala. Sobrang tirik ng araw. But during that time, malinaw kay Noah that God has an assignment with me. I will follow. I will do it. Kaya sabi ko, Lord, ito pala yung sinasabi namin at kinakanta namin that even when I don't feel it, even when I don't see it, still you are a way maker, God. Kasi pwede naman niya sabihin, oo nga no, pwede naman niya paniwalaan ng mga tao eh. Bakit ba ako nagpapakahirap? Sila, okay lang yung ginagawa nila, masaya sila sa buhay nila, pero bakit ako gumagawa ng arko eh ang araw-araw naman? Porket hindi pala natin nararamdaman, porket hindi natin nakikita, hindi ibig sabihin, walang ginagawa si Lord. Even in the midst na tahimik si Lord, may ginagawa siya in your behalf. And during that time, Noah obeyed the Lord. Sabi ko, Lord, sa mga panahon na wala akong nakikita, sa panahon na wala akong naririnig,
Sa panahon na wala akong nararamdaman, pagkatiwalaan ko kung ano yung mga pangako mo sa buhay ko. Kasi most of the time, hindi talaga makikita ng physical eyes kung anong pinangako ng Lord. Ang sabi nilang magtiwala ka. Magtiwala ka because you have my favor. You have my favor. Sabi ko, Lord, I want to honor you like Noah. Kahit anong sinasabi ng ibang tao, hindi ako matitinag. Kasi kung ano yung pina-assignment mo sa akin, ako lang ang makaka-fulfill nun. Wala nang iba. Wala nang iba. Sabi ng word ng Lord in Genesis chapter 7 verse 1, because Noah found favor in the eyes of the Lord, then the Lord said to Noah, go into the ark, you and all your household, for I have seen that you are righteous before me in this generation. Sabi ko, Lord, grabe. Yung pagiging obedient ko pala sa'yo, hindi lang ako ang magbe-benefit, pati pamilya ko. Kaya nakapasok ang pamilya ni Noah sa Noah's Ark, hindi dahil siya ang nag-build. Dahil Noah found favor in the eyes of God because he is a righteous man. Naniniwala ko during that time, ang mga anak niya hindi perfect. Noong mga panahon na yan, may mga times na siguro nagka-question din sila, ano ba itong ginagawa ng tatay ko? Pero nung time na darating na yung flood for 40 days and 40 nights, ang sabi ng Lord, sige, because you are righteous in this generation, papasukin mo mga anak mo at mga asawa nila. Kaya pag sumunod pala tayo, hindi lang tayo ang magbe-benefit, pati next generation. At kung ano yung bagay na ginagawa natin ngayon, it will affect kung paano susunod sa Lord yung mga salinlahi natin. Kasi ang sabi ng word ng Lord, for I have seen that you are righteous before me in this generation. Alam niyo kanina, while I was preparing papunta dito sa home, ewan ko, bigla na lang nag-flash sa akin na ang bilis ng panahon. Dati, ang pinagpe-pray ko, ano ba yan? Sana gusto ko nang mag-high school para napapayagan ako kung saan ako pumunta. Pero alam niyo ba, magte-30 na ako. Minsan, hindi pa rin ako pinapayagan. Wala pala sa edad. But you know what? Kidding aside, na yun yung dream ko. Sana maging college na ako para petics na lang. Para ganito na lang yung gagawin ko. Parang ang saya maging college. Ang dami mo ma-explore and this and that. Pagdating mo nung college, ang prayer mo, sana magka-work na ako para magkaroon ako ng pera, para maka-travel goals and everything. Pero expectation versus reality pala, no? Ganon. Tapos nang pagdating mo na nagwo-work ka na, magugulat ka na lang, bakit parang ang bilis ng panahon? Parang gusto ko na lang ulit mag-aral. Alam mo yun, parang kung ako si Lord, anak, ano pa talagang gusto mo? But, darating talaga ang time na lahat tayo, lilipas tayo. But the question is, what legacy will you leave behind? Pagka-graduate mo, anong iiwan mong legacy sa campus na yun? Pag umalis ka sa trabaho mo, anong legacy ang iiwan mo sa trabaho na yun? Because lahat tayo dadaan lang. Lahat tayo darating sa point na haharap tayo sa presence ng Lord. Ano kayang sasabihin ng Lord? I'm so sorry kasi nilikha kita. Or, I'm very proud of this servant because he or she has done great things for the glory of my name. Yung pinakamasarap na pag-welcome. Well done, my good and faithful servant. Kaya sabi ko, Lord, hindi ko pa nakikita, hindi ko pa naririnig, pero yung bagay na ginagawa ko ang magbe-benefit nito, yung next generation ko na. Yung bang tipong pag nagising sila, alam na nila na ang buhay nila sa presence lang ng Lord. Kasi ngayon yung generation ngayon, nagising sila na ang nag-disciple sa kanila, YouTube University. Ang nag-disciple sa kanila, si Spider-Man. Ang nag-disciple sa kanila, ang Marvels. Lahat alam na alam, pero hindi alam at hindi kilala
si Lord. Nakaka-broke ng heart. Naalala ko one time, yun lang yung sinabi ni Pastor Roger when we have given a chance na makausap siya. Sabi niya, ito lang yung heart's desire ko. Bakit natin to ginagawa? Kaya kailangan maging malinaw sa atin why we do what we do. You don't come to church para magpakyut lang. You don't come to church para iporma lang yung damit mo. You don't come to church para makasilay ka. You come to church because you love the Lord. You come to church kasi you know that this world is dying. You come to church because this world is so hopeless and we found hope and future in the presence of God alone. In His presence alone. Kaya natin to ginagawa, hindi na para sa atin, para sa next generation natin. Na muling mabalikan nila ang original design. We are in the image and likeness of God. That we are in the presence of God. Kaya how we will attract the favor that comes from the Lord? Magaling tayong mag-honor. We know how to honor God. We know how to honor up. Kapag ka pinapili tayo, si Lord or anything, alam natin ang pipiliin natin, si Lord. And second thing, how we will honor, let's honor around. Let's honor around. Hindi pwedeng magaling lang tayo. Hindi pwedeng maka-Diyos tayo tas hindi ka makatao. Hindi pwedeng, baka mamaya mo sumunod naman makakalikasan, makabansa. Ano. But, hindi pwedeng magaling tayo makipag-relate sa Lord. Tapos hindi tayo marunong makipag-relate sa mga tao. Kaya ang magiging beneficiary ng pag-honor natin sa Lord, yung taong katabi mo. Amen ba? Hindi pwedeng ang galing natin sa devotion natin, pag pinasa natin tuwing process, talagang may sticker ka pa, may notation ka pa, tapos hindi, natupi lang ng konti yung devotion mo. Sino nag-check ng devotion ko? Alam mo yun? Because devotion is not a devotion kung walang nagbabago dito. Devotion is not the devotion kung walang nagbabago sa lifestyle natin. Kaya what we do is we honor up, we honor God, and we honor one another. When was the last time we honor our parents? Alam niyo ba, ang pag-honor sa parents, hindi kailangan laging involve ang pera. Pero it's good na mag-aabot tayo sa kanila. But sometimes it's more than just money. Yung act of service, it's an honor. When was the last time na napagtimpla mo ng kape yung tatay mo? When was the last time you affirm na, Dad, Mom, salamat kasi you're working hard for this family? When was the last time you appreciate your siblings? When was the last time you dated your mom? When was the last time that you celebrate your victories and even your downfalls? When was the last time na kinamusta mo yung katabi mo? Because as we honor up, we need also to honor around. Alam niyo po ba ang honor, hindi siya nakadikit dahil kung ano ang title na nakadikit sa pangalan niya. Kasi tayo ang gano'n, ang bilis natin i-honor kapag, huy, doktor yan, huy, attorney yan. So kapag ka hindi doktor, hindi attorney, hindi teacher, hindi na natin i-honor. No. Honor is also more than a word. But it's an action word na you know how to give respect. Kahit alam mo na ka-level mo siya. Kaya, pagkatapos nito, sino po dito yung mga mag-aasawa? Mag-asawa. Ayan, parang namali. Sino po yung mag-asawa? Kasi malamang mag-aasawa yung mga single, yung mag-asawa. Ayan. Sino po yung mga may asawa na mag-asawa? Pwede po bang kawayang kamay? Kawayang kamay yan. Ayan, alam niyo po ba,
Nung mga nakaraan, may pinapa-practice si pastor sa mga mag-asawa po. Sabi ni pastor, mag-date po. Kasi alam niyo ba, ang sarap na pinag-uusapan ng parents kung paano didisiplinahin yung family. Ang sarap na nagtutulungan yung couple how we will raise up a generation who will radically follow the Lord. Yung nagtutulungan. Kaya sabi ni pastor, i-date niyo yung mga asawa niyo kasi baka minsan yung asawa mo hindi na asawa yung turing mo. Mas mahal mo na yung anak mo, mas mahal mo na yung work mo. Asawa mo pala siya. Makapaglingon mo, ay akala ko katulong. Asawa mo yan. You need also to honor. You need also to serve them. We need also to give respect to them. Pagka po nag-date, hindi kasama ang anak hindi po family day. Kapag nag-date, asawang lalaki, asawang babae, walang anak. Malinaw ang mga anak, huwag kayong sasama. Kaya ngayon, I'm enjoying the privilege na pinagkakatiwalaan ako ng parents ko. Kasi before, minsan din matigas mukha ni Ate Dayan. Minsan din ako naging pasaway, minsan din matigas yung bungo ko. But ngayon, I'm enjoying the privilege that every time na umaalis sila, Lord, they deserve that. Kasi wala namang ibang anak, ako lang ang paborito. Pagka po may nagsabi, sabihin niyo sa akin. Ako lang ang paboritong anak. Kaya every time na umaalis sila, I make sure that, Lord, gagalingan ko hindi dahil magulang ko sila, gagalingan ko kasi they are also my leaders, my pastors. Gagalingan ko kasi I want to represent you to my parents. Kaya ang sarap sa feeling kapag pinagkakatiwalaan ka. Kasi alam mo na, alam ko at confident sila, kahit nasang lugar sila, I will still do the vision of the Lord. I will still love the Lord. Kahit minsan, hindi naman perfect Hindi perfect ang pagsunod sa Lord. We're human beings. We're prone na magkamali pa rin. But we make sure kung paano tayo babalik sa position of being blessed. Paano tayo babalik sa position na pagiging anak ni Lord? To honor. To honor. And last, how we will honor is we honor down. Minsan, ang hirap mag-submit sa feeling natin, mas magaling tayo. Ba't ako magsasubmit dyan? Ganito lang naman yan. Ba't ako magsasubmit dyan? Mas mataas yung degree ko kaysa sa kanya. Alam nyo, hindi batayan ang title kung paano tayo mag-honor. Kahit hindi nakatapos at sa tingin mong mas magaling ka, meron pa rin silang wisdom na maituturo sa'yo. Kasi kahit feeling natin, ang galing natin, hindi pa rin natin alam ang lahat. Kaya we need to honor up, honor around, and honor down. We can never do life alone. Kaya importante at mahalaga yung katabi mo. Kaya after nito, kung meron kang disciple, meron kang co-leader, meron kang, kahit hindi mo leader, kahit hindi mo disciple, you want to thank their life, you want to honor them, pwedeng lumabas. Hindi na itong panahon na bakit ka lumabas, hindi mo naman leader, yun na, tapos na yun. Lahat tayo, anak ni Lord. Hindi pwedeng, alam mo yun, hindi mo pwede sabihin sa pamilya, bakit ka sumama sa ibang leader? Parang ganito lang yan. Ba't sumama ka sa ibang kapatid mo? Come on. Come on. Kaya babasagin na natin ng kanya-kanya. Walang kanya-kanya kasi lahat tayo pamilya. Kaya walang kanyang network, walang kanyang cell group. Lahat to kay Lord. Kaya pwedeng i-celebrate yung small victories mo with other servant leaders. Pwede ko ba yun ayayin sila, Pastor? Okay na okay lang. They will be more than willing to be with you to celebrate your ups and downs. Alam niyo, pagka nandito sila, pagka alam niyo schedule, mahuhuli niyo. Alam niyo yun, kasi ito lang yung lagi ko sinasabi sa disciple ko, no? Kapag gusto nilang dumikit, ito lang tip. Sino dito yung parang feeling mo, busy ng leader mo, wala siyang panahon sa akin, ang dami niya nang ginagawa, nagtatrabaho pa siya, ganito, ganyan. Alam niyo, tip, ito lang.
Pag gusto mo makausap yung leader mo, tapos feeling mo walang-wala ka ng malapitan, feeling mo walang time, pumunta ka doon ng walang paalam, hulihin mo lang. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi kapag nandun ka na, hindi ka niya kayang itaboy. Kaya isiksik mo yung sarili mo. Isiksik mo lang yan. Ay, laki-laki ko eh. Mauna kitang sumiksik. Bakit pagalingan sa pagsiksik, kapatid? You should know your position. This is my position. I am blessed. Hindi ko ito ipamimigay sa iba. Sisiksik ako sa presence mo, Lord. Sisiksik ako sa presence ng mga taong alam ko na meron akong benepisyo, na alam ko mag-grow ako kapag kasama ko sila. Sumiksik ka sa tama. Kaya, hindi busy ang mga leader, galingan mo lang. Hindi ka nila kayang itaboy. Kahit paulit-ulit ang kwento, makikinig at makikinig sila sa'yo. Kaya how we will attract the favor that comes from the Lord, we need to honor. But sometimes, in honoring, nahihirapan tayo kapag ka merong arguments. Lalapit pa ba ako sa kanya? Hindi ako nakapag-Sunday. Lord, am I still worthy to be called your children, to be called your son, to be called your daughter? Nagawa ko to. Nag-promise ako na hindi na ako mag-iinom, hindi na ako magva-vices. Nag-promise ako na hindi ko na itong mga bagay na to gagawin. Am I still worthy? Right now, all those arguments, we rebuke it in Jesus' name. We crush those arguments in Jesus' name. Gagalingan natin sa pagsiksik sa presence ni Lord kasi alam natin na lalo na kung wala tayo sa presensya niya, lalong-lalo na mahihirapan tayo. Kaya, every arguments, anything na sinasabi ng kaaway, ngayon ididil natin. Nahihirapan tayong mag-honor ng co-leader natin. Nahihirapan tayong mag-honor ng disciples natin. Alam niyo po ba, ang relationship magwa-work lang in two way. Upuan. Ate, kuya, nagtampo ako sa'yo. Alam mo yun, kasi minsan, no, aamin na nga ako. Yung mga babae kasi, yung mga babae, most of babae, ganun. Yung hindi nila alam, ano ba? Ano bang nagawa ko? Minsan, hindi tayo nagre-read minds. Kaya kung ayaw natin na lumaki yung arguments in our hearts, yung arguments ng kaaway sa isip natin, kausapin natin yung taong involved. I want to honor you. I want to submit to you. Kaya lang ganito yung sitwasyon. Na-offend ako, nasaktan ako. Pag-usapan natin how we will work out this relationship. Kasi walang perfect. Kung paano natin wine-work out yung relationship natin sa Lord, ganun din sa mga tao sa paligid natin. Ganun din natin i-work out sa parents natin, sa disciples natin, sa families natin. In every campuses, i-work out natin yung relationship natin. Kasi ganun siya nagwo-work. Kapag ka hindi natetest ang relationship, ibig sabihin, hindi rin nagle-level up or lumalalim yung pagkakakilala mo dun sa tao. Ganun din sa Lord. Kaya nagkakaroon ng testing kasi lumalalim yung relationship natin sa Kanya. How we will attract the favor that comes from the Lord? We need to be the man of or woman of honor. Be a man or woman of honor. Second thing, we need to establish our altar. We need to give importance in our altar. Kailangan maging malinaw sa atin that, Lord, I am nothing without you. I am nothing without you. Alam niyo nung time na to, for 40 days and 40 nights umulan, nagkaroon ng flood. At grabe, in-spare ng Lord yung family ni Noah. Sabi ko, Lord, kapag ka pala you found us righteous,
we are safe in your presence. Alam niyo ba, first thing na ginawa ni Noah after 40 days and 40 nights in Genesis, 40 days and 40 nights ng flood, ng storm, right after, sabi sa Genesis chapter 8 verse 20, then Noah built an altar. Say it with me, built an altar. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, ang altar hindi na yung pupunta sa isang lugar, maggagawa ng ano. Ang altar itself is our very own life. Our very own life. Lord, I'm building this altar. Lord, alam kong marami pang aayusin sa akin. Marami pang tatabasin sa akin. Marami pang babaguhin sa akin. But that moment, Noah built an altar for the Lord and took some of every clean animal and some of every clean bird and offered burnt offerings on the altar. Magkasama na yung 2 and 3. We need to establish our altar. And number 3, through our offering or our sacrificial giving. Alam mo ba, hindi ka pwedeng magmahal ng hindi nagbibigay. Pero, pwede kang magbigay ng hindi nagmamahal. Pero alam niyo ba, kasi ako, nagmahal din naman ako no? Siyempre, siyempre, kayo. Di ba? Sa mga disciple, sa mga kaibigan mo, sa parents mo, di ka naman kasi nagbibigay kung hindi mo mahal So, alam mo na kapag ka nagbigay ka, alam mo the best yun. Kaya ganun din sa Lord na kaya tayo nagbibigay kasi we want to give our best to God. Lord, I'm building this altar. I want to offer it to you. I have to have an offering, sacrificial offering sa'yo. Hindi siya madali, kaya nga sacrificial Pero, ang sarap kapag nabigay mo yung the best sa minamahal mo. Kasi alam mo doon siya matutuwa. Alam mo doon siya matutuwa. Alam mo yung sumunod na verse, sabi sa verse 21. And when the Lord smelled the pleasing aroma. Grabe. Sabihin mo sa katabi mo, si Lord nakakaamoy. Kung paano nakakaamoy ang katabi mo, si Lord nakakaamoy din. Ang diferensya lang, di ko alam kung ano yung naamoy mo. Pero ang alam ko lang at sigurado kung sinabi ng word niya, the Lord smelled the pleasing aroma. Nung time na nag-offer si Noah, nakaabot kay Lord. Kasi ang sabi niya, the Lord said in his heart, I will never again curse the ground because of man. Kapag ka pala si Lord na please sa altar at sa offering na binibigay natin sa Kanya, grabe, alam pala niya kung totoo yung laman ng heart natin as we offer it to God. Kasi naaamoy niya. Naaamoy niya. Sabi niya, I will never again curse the ground because of man. For the intention of man's heart is evil from his youth. Neither will I ever again strike down every living creature as I have done. Sabi niya, hindi ko na ulit gugunawin ng mundo through flood. Because there is someone righteous na marunong mag-build ng altar at mag-offer ng totoong offering sa akin. It's a sweet and pleasing aroma. And as we come into the presence of God, Lord, this life, this altar, makita mong karapat-dapat para sa'yo. As I'm saying kanina, alam niyo ba that this week, sabi ko, Lord, grabe yung lahat ng nabalitaan ko. Last Sunday, tatayo ako ng 10 a.m. bago ako tumayo. Ate Dayan, namatay daw si ganito. Alam mo yun, tatayo ka na lang, Lord, salamat. Salamat kasi na-witness ko yung journey ng taong to. Alam mo, pagbaba ko ng 10 a.m., may isa na namang lumapit sa akin, ate, namatay si ganito.
Ha? Mas bata pa yun sa akin na. Alam niyo ba, na kapag dumating na ang point of death in our life, kahit ano pang ginagawa mo, kayang itigil yan lahat. The question is, are we prepared to face the one who created us? Sabi ko, Lord, ayoko na pagdating ng time pagharap ko sa'yo, you felt sorry about me kasi ang tigas ng ulo ko. Ayokong dumating sa time na harap ako sa'yo. Disappointed ka sa akin kasi ang tigas ng puso ko. I want to have that kind of legacy in this generation na I know I'm not perfect yet. I know I have flaws. I know I'm a work in progress disciple. But I want to be remembered that this woman is a woman of faith. That this woman is a woman of righteousness. Na pinanindigan ko at inilaban ko yung relasyon ko sa'yo. Kaya as we come sa presence ng Lord, Lord, I'm not only blessed. Kapatid, wag mong ibibigay yung title na yan sa kaaway. Nabasa natin, panindigan natin, I am blessed. At alam mo kung ano magbibigay ng covering sa title mong pagiging blessed when we attract the favor of the Lord in our lives. Hindi siya madali, pero kaya nating i-work out. Hindi siya overnight process na pagkatapos, okay, magaling na akong mag-defend ng title ko, magaling na akong isingit ng sarili ko sa presence ng Lord. Hindi siya madali. Pero napapractice. Napapractice. Kaya may prayer this evening, sabi ng word ng Lord. Sabi ko, Lord, ang galing ng transition galing sa buhay ni Adan, papunta sa buhay ni Noah. Nung time na binless mo si Adam and Eve, sabi mo, be fruitful and multiply. Ang nagmultiply sa mundo, puro kasamaan. Ang nagmultiply sa mundo, puro sinful desire. But when we encountered in Genesis chapter 9 verse 1, and God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Alam mo kung bakit ganito yung declaration ng Lord kay Noah at sa kanyang generation? Kasi ganun ka-confident si Lord that this family is a righteous family. Etong pamilyang to, alam ko na mahal ako. Kaya ang sabi ulit ng Lord, be fruitful, multiply. Kaya kung tayo rin lang magpaparami, paramihin natin ang generation na radically nagmamahal sa Lord. Kung tayo rin lang magkakaroon ng passion, ang ipasa natin, alam mo yun, ang bilis i-share natin sa Facebook, no? Ano yun? Spread love, not hate. But it's more than a posting. Gawin natin siya. Alam niyo ba, when we post, sabi ko nga kanina umaga, hindi lang tayo Christian every Sunday. You are also Christian in your social media. You are also Christian in your Instagram story. You are also Christian labas sa social media mo. You are also Christian in your campus. Hindi ka lang pang Sunday Christian. You are everyday Christian. Yeah, when we post, when we speak, when we act, we speak life. We speak hope. We speak promises. We speak future that comes from the Lord. Yeah, sabi ko, grabe. Kaya pala ulit binless ni Lord si Noah because he found favor in Noah's life dahil na-bless si Lord sa life ni Noah because he is righteous. Sa lahat ng mankind, ang nakita lang ni Lord, ang natagpuan lang ni Lord si Noah. Lord, yung bang magkagulo na lahat ng mundo, makita mo lang mga taga-Raining Light, todo magmahal sa'yo. Come on! Let's do it! Alam, ang sarap that we found favor in the eyes of God. Yung mga hindi pwedeng maging posible. Kasi alam natin kung paano natin kukunin, i-attract ang pabor na nagmumula sa Lord. At ang transition nito, sabi ko, Lord, hindi ka lang pala basta nagre-replace. Napansin niyo ba from Adam,
from Adam, pinalit ni Lord si Noah. From replacement to replenishment. Hindi lang pala basta si Lord may inaalis, pinapalitan din niya. Kaya kung feeling mong may nawala sa'yo, may nanakaw sa'yo, maipapalit sa'yo si Lord na mas greater pa. Kung feeling mong nasaktan ka, na-offend ka, there is joy in the morning. Kung feeling mo na you feel lost, there is promise in the morning. Kung nawalan ka ng disciples, ang sabi ng Lord, you are designed to multiply. Wag mong iyakan ng isa. Wag mong iyakan ng dalawa. There is more to come. Kaya, children of God, let's rise up. Let's rise up in the presence of God that, Lord, I know I am blessed. I know I am the woman and man of God. Allow, di ba? Isa sa mga points ko last Sunday, at every day simula last Sunday, yun yung dinedeclare ko, that Lord, let my emotion, let my feelings follow my faith. Let my emotions follow my obedience to you. Lord, pwedeng nagkaka-emosyon ako. Lord, pwedeng nasasaktan ako. Pero I know how to gain your favor. I know when and where to come back sa first love ko. Kaya right now, as we stand in the presence of God, let's stand in the presence of God. Tumayo tayo sa presence ng Lord. People are rising up from dead to life. From brokenness to being whole again. At this time, Lord, mas gagalingan ko sa pag-honor sa'yo. Never again, Lord, never again na mapababayaan ko yung first love ko. Never again. Never again. Yeah, right now, let's practice. Let's practice, Lord. Kung minsang nagkaroon ng arguments, ng kaaway in my life, Lord, right now, I surrender it into your presence. Hindi totoo na hindi na tayo muli makakalapit sa Lord. Wala tayong kayang gawing pinakamasama na mababawasan ng pagmamahal ng Lord sa iyo at sa akin. Now, just right now, decide, let's go back in the presence of God. Let's go back in our first love. Galingan natin in honoring Him. Let's establish this altar that, Lord, this life belongs to you. This life belongs to you, Lord. My life is an offering to you. My life is an offering to you. It's between you and God. Just worship Him. Just utter words. At Lord, kung minsan nag-doubt ako sa kung anong kaya mong gawin, Lord, I'm sorry. If minsan nagkaroon ka ng double mind sa kung anong kayang gawin ng Lord, let's just be sorry. But at this time, Lord, I know that I am your child. Tulungan mo ako makabalik sa presensya mo. Teach me how to honor you, Lord. To choose you over everything of this world. Kasi ikaw ang kapunuan ng buhay ko. To choose you over and over and over and over again. Come on, church, magpapasin ka kay Lord. It's between you and God. Hindi ako pwedeng magpapansin in behalf of you. It's between you and God. If you want His favor, magpapansin ka, Lord, I am here. I cannot do this life alone. I need you in my life. I need you in my family. I need you in my finances, Lord. I need you in my ministry. I need you, God. I need you. Come, 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 come. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin.
Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, aking Ama, aming Ama, aming Ama. Come on! Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatangas sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatangas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Come on, declare it! Pupurihin ka sa awit. Itataas sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatangas sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit. Tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itadangas sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan.
as we come into your presence. Lord, maraming salamat sa joy na nararanasan namin sa mga oras na to. Lord, it's more than a song na dinedeclare namin na walang makakapantay sa'yo. Walang makakapantay sa pagmamahal mo. Ikaw ang kapunuan. Ikaw ang meaning ng buhay. Ikaw ang buhay. Yeah, Lord, whatever shortcomings that we have, whatever evil desires na nag-a-arise sa puso't isipan ng bawat isa sa amin, God, we're asking for forgiveness. Kung minsang nakita mo, Lord, na lumalayo kami sa presensya mo, God, we're so sorry. We're so sorry. Patuloy na mabalikan namin at ma-establish namin yung altar sa presensya mo. Lord, continue to mend our hearts. So that, Lord, after this, may decision kami that we would be an exception in this generation. That we will find favor in your sight, God. We will attract favor upon favor, and hindi namin na ulit pababayaan ang title namin sa'yo that we are blessed children of yours. We thank you, Lord, for this gentle reminder na lagi ka naming unahin ano man ang pagdaanan namin. Babalikan namin yung first love namin, which is you, which is your presence alone, Lord. We love you. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen.